Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim na kapangyarihan ng manok para sa malusog na bato at pagbaba ng creatinine. Ang hindi alam na katotohanan sa likod ng pamilyar na pagkain. Naitanong na ba natin sa ating sarili kung ang bawat piraso ng manok na ating kinakain ay kasing sustansya ng inaakala natin? Mula sa isang mainit na arroz kaldo kapag may sakit, hanggang sa ginintuang lechon manok sa mga fiesta, ang manok ay pambansang ulam sa bawat kusina ng Pilipino. Ngunit sa likod ng pagiging pamilyar nito ay isang katotohanang nakatago sa loob ng daan-daang taon na ilan lamang ang nakakaalam. Maaari pa itong magdulot ng matinding pagginang ang bato, mabilis na pagtaas ng creatinine, at matinding hirap sa pagtulog kung mali ang paraan ng pagkain. Sa kabilang banda, ang ilang bahagi ng manok na karaniwan nating itinatapon ay itinuturing na milagrosong gamot sa tradisyonal na medisina ng Pilipino upang buhayin ang bato. Mas mabisa pa sa ginseng kung gagamitin ng tama. Kaya, aling mabahagi ito at bakit mas nakakapinsala sa kalusugan ang maling pagkain kaysa sa lason, at ano ang sikreto sa paggamit ng manok bilang mabisang gamot sa bato? Panorin hanggang sa huling bahaging video na ito at ilalahat ko ang mga mapanganib na maling akala na unti-unting sumisira sa kalusugan ng marami sa atin araw-araw. 3 bahaging manok na nagpapalakas sa bato. Kumain ng tama, bato ay mabubuhay muli. Matagal ng bahagi ang manok sa mga tradisyonal na aklat ng medisina at sa hapagkainan bilang pampalakas para sa mga may mahinang bato. Kung pipiliin ng tama ang bahagi at ihahanda ng wasto, ang manok ay hindi lamang magbibigay ng sustansya kundi makakatulong din upang mabawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, mapabuti ang pagkapagod, at suportahan ang bato. Maraming pasyente na patuloy na gumamit ng ilang bahagi ng manok ang nakaranas ng mas masarap na kain at mas mahimbing na tulog. Ang unang bahagi, balun-balunan, gisad, ang nakatagong gamot sa itinatapong bahagi. Ang balun-balunan ay karaniwang binabalewala ngunit naktataglay ito ng mahalagang nutrisyon, mababa sa taba, at mataas sa protina na tumutulong upang mapanatili ang mga kalamnan, sumusuporta sa sirkulasyon, at nagpapagaan ng pasanin sa bato. Nagbibigay din itong zinc, iron, at B-vitamins na nakakatulong upang palakasin ang resistensya, dagdagan ang dugo, at mapabuti ang tulog. Sa tradisyonal na medisina, ang panloop na lining ng balun-balunan na tinatawag na kenorikim o gizzard lining ay ginagamit upang palakasin ang pali, magpakulo, tumulong sa pagtunaw ng bato sa abdo, at mabawasan ang madalas na pag-ihi. May ilang kaso na ang paggamit ng balun-balunan na sinamahan ng herbal diuretic ay nakabawas sa bilang ng pag-ihi sa gabi at nakapagpabuti ng sintomas. Ang tamang paghahanda at dosis ay napakahalaga. Ang balun-balunan ay dapat linisin ng mabuti gamit ang asin at suka at iwasan ang pagprito o paggamit ng maraming mantika. Mas mainam na lutuin ito sa simpleng paraan, tulad ng pagpapakulo, pag-steam o pagluluto sa lugaw kasama ang lotus seeds o red dates, o pagpapalambot kasama ang iba pang herbal na gamot. Ang inirekomendang dami ay humigit kumulang 50,70 gramo bawat kainan, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ang mataong may gout, high cholesterol o sakit sa puso ay dapat maging maingat at kumonsulta sa doktor. Sa madaling salita, ang balun-balunan na karaniwang itinatapon ng marami ay maring maging masustansiyang pagkain at magaan na gamot para sa bato. Kung nakakain na kayo ng balun-balunan, mag-comment ng 1 upang ibahagi ang inyong karanasan. Ang ikalawang bahagi, buto-butong pakpak o leg, chicken cartilage. Ang lihim para sa malusog na kasukasuan, ligtas na bato, at likas na pagbabang creatinine. Sa mga handaan na may manok, ang malutong na buto-buto ay karaniwang binabalewala nga nakatatanda.
Marami ang nag-isip na ang buto-buto ay pampagana lamang sa pagkain, ngunit sa totoo lang, ang buto-butong manok ay isang imbakan ngang sustansya na nakpapalusok sa mga buto at kasukasuan at sumusuporta sa kalusugan ng bato. Kung gagamitin ng tama, maaari itong maging mahalagang pagkain para sa pagtanda. Ipinapakita ngang modernong pananaliksik na ang buto-buto ngang manok ay mayaman sa type 2, collagen at chondroitin. Dalawang mahalagang sangkap sa cartilage ngang kasukasuan na tumutulong upang mabawasan ang sakit, maiwasan ang degeneration, at mapanatili ang mayos na paggalaw ng kasukasuan. Naglalaman din ang buto-butong calcium, phosphorus, at protina na nagpapatibay sa buto, nagpapalusok sa kalamnan, at nagpapabuti ng sirkulasyon. Kapag matibay ang mga kasukasuan at maayos ang paggalaw, bumubuti ang daloy ng dugo, kaya nababawasan ang pasanin sa bato. Itinuturing din ng tradisyonal na medisina ang buto-buto ngang manok bilang gamot na nagpapalakas ng bato at buto. Maraming tradisyonal na resipe ang nagpapalambot ng buto-buto kasama ang goji berries kutkut upang sabay na palusugin ang kasukasuan at alagaan ang bato. Pinakamainam ang buto-butong manok kapag pinalambot ka sa mga halamang gamot o niluto sa lugaw, madaling nguyain at tunawin. Iwasan ang pagprito, pag-ihaw hanggang sa masunog, dahil ang mataas na init ay sumisira sa collagen at lumilikha ang sangkap na hindi mabuti para sa puso, ugat at bato. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, humigit kumulang 50,80 gramo bawat kainan ay sapat at huwag abusuhin. Sa huli, ipinapakitang klinikal na pag-aral na ang type 2 collagen mula sa buto-butong manok ay nagpapabuting sintomas ngang kasukasuan kapag ginagamit ng regular. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang pinakuluang buto-buto ngang manok ay hindi lamang nakatulong sa pagbaba ngang sakit sa kasukasuan kundi sumusuporta din sa pangkalahatang kalusugan ngang nakatatanda. Ang ikatlong bahagi. Balat ang lag ng manok, ang munting lymphatic gland, susi sa malusog na bato at malakas na immunity. Ang balat ng lig ng manok ay karaniwang itinatapon dahil sa pagiging kunot-kunot, maraming tupi, at kaunting laman. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang lig ng manok ay siksikan sa lymphatic glands, isang mahalagang bahagi ng immune system ng katawan. Kapag inihanda ng tama, ang balat ng lig ng manok ay hindi lamang nagbibigay ng protina, collagen, at elastin kundi sumusuporta din sa paggana ng lymphatic system na hindi direktang nakakatulong sa bato upang mabawasan ang pasanin. Ipinapakita ang modernong agham na ang balat ang lig ng manok ay naglalaman ng maraming type 2 at type 3 collagen na nakakatulong upang madagdagan ang pagkalastiko ng gadaluyan ng dugo, connective tissues, at palakasin ang immune barrier. Para sa mga nakatatanda o may mahinang bato, ang pagdaragda ng mga sustansiyang ito ay nakakatulong upang mabawasan ang talamak na pamamaga, isang karaniwang dahilan kung bakit mabilis humihina ang bato. Ang pagbabangang pamamaga ay nangangahulugang nababawasan ang filtering pressure sa bato na tumutulong sa natural na filter na ito upang gumana ng mas matagal. Sa tradisyonal na medisina, ang balat ng lig ng manok ay pinatuyo at inihaw kasama ng wild yam hoaison at white atractylodes bahtruat upang gamutin ang panghihina, madalas na pag-ihi at matagal na ubo. Sa maraming rural na lugar sa Pilipinas, ang balat ng lig ng manok ay ginagawang pulbos at niluluto sa lugaw para sa mga batang mahina kumain, na pinaniniwalaang may epekto sa pagpapalakas ng ki, pagpapalusok ng pali, at pagpapalakas ng bato. Gayunpaman, kailangan nating pumiling manok na inalagaan ng malinis, alisin ang taba, at lutuin ng lubusan. Iwasan ang pagprito hanggang masuno dahil nakakalason ito. Para sa mga nakatatanda, 1 hanggang 2 beses lamang sa isang linggo ang paggamit. Ang mabahagi na akala natin ay itatapon tulad ng balat ng lig ng manok,
kung gagamitin ng matalino ay isang mahalagang regalo para sa kalusugan ng bato. Tatlong bahagi ngang manok na nagiging sandata ngang dalawang talim, pampaluso o nakakapinsala, depende sa paraan ng pagkain. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mabahagi ngang manok na may mataas na nutritional value ngunit kung mali ang paraan ng pagkain ay maaring makapinsala sa bato. Mangyaring tandaan, hindi ito nangangahulugang iwasan ng lubusan ang mga bahaging ito. Kailangan lamang gamitin ng tama, lutuin ng wasto, at kainin sa katamtamang dami upang maging kapaki-pakinabang. Una, chicken breast, pitso ng manok. Pampalakas na nagiging lason kung maling handa, ang pitso ng manok ay puting karne. Walang taba, mataas sa protina, madaling tunawin, at mayaman sa B-vitamins, napakabuti para sa mga nangangailangan ng protina o nasa diet. Gayunpaman, ang nutritional value ng pitso ng manok ay nananatili lamang kung inihanda ng simple. Marami ang naglalagay maraming asin, piniprito, o ginigisa ng paulit-ulit sa maraming mantika na nagpapataas ng dami ng taba at asin ng 2 o 3 beses. Sa gayon, ang masustansiyang pagkain ay nagiging mapanganib lalo na para sa mga nakatatanda, may alta presyon o mahinang bato. Ipinapakita ngang agam na ang piniritong pitso ngang manok ay maaring makaroon ng 3 beses na mas maraming taba at sodium na para sa mga may mahinang bato ay nagiging sanhi ngang pamamaga ngang dugo, pagpapanatili ngang tubig at pagtaas ngang filtering pressure na nagpapalala sa sakit. Kaya, ang pitso ngang manok ay dapat i-steam, pakuluan o iluto kasama ngang gulay at lagyan ng kaunting pampalasa. Iwasan ang pagprito at paglagay ng maraming asin. Kung gagawin ng tama, ang pitso ngang manok ay tunay na kaibigan gado na tumutulong upang maging magaan at malusok ang katawan at mas masaya ang buhay araw-araw. Ikalawa, puso, manok, pampadugo, ngunit puno rin kolesterol. Ang puso ang manok ay matagal nang itinuturing na masarap na pagkain at marami ang naniniwala na ang pagkain nito ay nagpapalusok sa puso at dugo. Sa katunayan, ang pusong manok ay naglalaman ng maraming iron, B-vitamins, lalo na ang B12, na sumusuporta sa pagbuo ng dugo at nagpapabuti ang pagkapagod. Para sa mga bagong galing sa sakit, ang pagkain ng kaunting puso ng manok ay makakatulong upang mabilis na makabawi. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang maliit na puso na iyon ay nagtatago rin ng napakataas na dami ng kolesterol. Kaya para sa mga may mahinang bato, alta presyon o mataas na kolesterol, ang labis na kolesterol ay maipon sa mga dingdingang ugat na nagiging sanhi ng atherosclerosis, nagpapahirap sa puso, at nagdudulot energy pinsala sa bato dahil sa mataas na presyon energy dugo. Pinapayuhan din ng tradisyonal na medisina na ang puso ngang manok ay may matamis na lasa at neutral na katangian at dapat lamang gamitin ng kaunti upang pakalmahin ang isip at alagaan ang puso. Maari tayong kumain paminsan-minsan ng ilang pinakuluang puso o niluto sa sabaw na kaunti ang pampalasa. Iwasan ang pagprito o paggamit ng maraming mantika. Kung kakainin ng tama, ang pusong manok ay masustansya pa rin at hindi nakakapinsala sa bato. Ikatlo, atayng manok, maling akala na pampaluso sa atay at dugo, ngunit sa katotohanan ay imbakan ng lason. Marami pa rin ang naniniwala na ang pagkain ng atay ay nagpapalusok sa atay at dugo, kaya karaniwan nilang inilalaan ang atay ng manok upang lutuin para sa mga bagong galing sa sakit o may anemia. Sa katunayan, ang atay ng manok ay naglalaman ng iron, vitamin A, B-vitamins, at mga sangkap na kinakailangan para sa pagbuo ng dugo. Ngunit ang katotohanan ay ang atay ng manok ay hindi kasing linis ng inaakala natin. Ang atay ay ang filter plant ng katawan ng manok. Nag-ipon ito ng antibiotics,
growth hormones, at mabibigat na metal mula sa commercial feed. Ibig sabihin, kapag kumain tayo nga atay, hindi lamang tayo nakakakuhang nutrisyon kundi may panganib din na makakuhang toxins. Ayon sa pagsusuri, ang atay nga mano ay naglalaman din ng malaking damingan kolesterol. Para sa mga may alta presyon, mataas na kolesterol o mahinang bato, ang damingang kolesterol na ito ay nagpapapawis sa dugo, nagpapatigas sa mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagpapahirap sa bato na mag-filter na nagiging sanhi ng mabilis na pagina nito. Itinala ang tradisyonal na medisina na ang atayng manok ay may mapait na lasa at neutral na katangian at ginagamit lamang sa napakaliit na dosis upang gamutin ang night blindness o mild anemia. Itinuturing ito ngam nga sinaunang tao bilang isang sandata ngang dalawang talim. Pampalusok kung gagamitin ng tama, mapanganib kung gagamitin ng mali. Kaya, dapat lamang tayong kumain ng atay ng manok paminsan-minsan, pumili ng malinis na manok at lutuin ng lubusan. Para sa mga may sakit sa bato, pinakamainam na limitahan o iwasan ng lubusan upang mapangalagaan ang kalusugan. Tatlong bahagingang manok na ganap na nakakalason na dapat iwasan ng mga nakatatanda. Matapos talakayin ang dalawang mukha nga manok na maaring maging pampalusok o mapanganib depende sa paraan ng pagkain, gusto ko ngayong ibahagi ang isang mas nakakatakot na katotohanan. May mga bahagi nga manok na ganap na hindi masustansya, sa katunayan ay punong toxins, masamang taba, at bakterya. Kapag mas marami ang kinakain, mas mabilis na humihina ang bato at bumababa ang kalusugan. Kung gusto nating maging malusog sa pagtanda, kailangan nating iwasan ang maito. Una, puwet ng manok, pau-pau, pugita, imbakan ng matabang toxins. Ang puwet ng manok ay ang lugar na naglalaman ng oil gland kung saan naglalabas at nag-ipon ang manok ng pinakamaraming toxins, bakterya, parasites, at maging ang carcinogen na isang napakalason na sangkap sa commercial poultry farming. Ipinapakita ng pagsusuri na ang bahaging ito ay naglalaman ng napakaraming saturated fat na nagpapataas ng bad cholesterol, nagiging sanhi ng atherosclerosis, alta presyon, at nagpapahirap sa bato. Para sa mga may sakit sa bato, mataas na kolesterol o sakit sa puso, ang bawat pirasong puwet ng manok ay parang isang utang na idinagdag sa katawan. Itinuturing ng mga sinaunang tao ang puwet ng manok bilang bahagi na dapat itapon. Kung ituturing ang bato bilang isang filter, ang puwet ng manok ay basura. Ang pagkain nito ay parang pagpapakain ng toksin sa bato. Ang taos-pusong payo ay itapon ang puwet ng manok. Gaano man ito kasarap, hindi ito karapat-dapat na ipagpalit sa kalusugan. Ikalawa, tabang manok, unti-unting sumisira sa bato. Maraming pamilya pa rin ang gustong gumamit ng tabang manok sa pagprito o paggisa dahil mas mabango at mas mataba ito kaysa sa ordinaryong mantika. Hindi ilan ang mga nakatatanda na naniniwala na ang tabangang manok ay mas malusog kaysa sa tabangang baboy, kaya malaya silang gumagamit nito. Ngunit sa katunayan, ang tabangang manok ay naglalaman din ng maraming saturated fat at cholesterol na hindi talaga mabuti. Ang daming taba na ito ang nagpapataas ng kolesterol sa dugo, nagpapatigas sa mga daluyan ng dugo, at nagpapataas ng presyon ng dugo. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa may mahinang bato, ang tabangang manok ay dobleng pasanin, nakakapinsala sa puso at nagpapahirap sa bato na makfilter ng karagdagang toxins. Ang bato, na parang isang lumang makina, ay kailangan pang mag-filter ng mantika, kaya mabilis itong naubusan ng lakas. Sa tradisyonal na medisina, ang tabangang manok ay itinuturing na pagkain na nagpapabagal sa sistema, madaling magdulot ng pagbara ng ki at dugo, at naglalabas ng phlegm at dampness. Ang mga matatanda at may chronic diseases ay pinapayuhang limitahan ito.
Ang kaunting tabang manok sa sabaw ay ayos lang, ngunit ang regular na paggamit sa pagluluto ay parang pagpapalaba sa sakit sa puso, mataas na cholesterol at mahinang bato. Pinakamainam na gumamit ng vegetable oils tulad ng olive oil, sesame oil o canola oil, mas magaan, mas mabuti para sa puso at mas ligtas. Ikatlo, pakpak ng manok. Imbakan ng antibiotics at potential na mapanganib na sangkap. Ang pakpak nga manok ay paboritong pagkain nga marami mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Ang malambot na karne at malutong na balat ay karaniwang piniprito o inihaw na nagiging napakasarap. Gayunpaman, ang pakpak ng manok ay lugar kung saan nag-ipon ng maraming antibiotics, growth hormones, at mabibigat na metal sa proseso ng commercial farming kung hindi ihahanda ng mabuti. Ang bahaging ito ay maaaring maglaman ng bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter na nagdudulot ng digestive disorders, bumababa ang resistensya at lalo na mapanganib para sa mga may mahinang bato. Ang mga nalalabi na ito ay nagpapahirap sa bato na mag-filter ng tuloy-tuloy na nagpapahina sa function nito ng mas mabilis. Hindi naman kailangan itong iwasan ng lubusan, ngunit dapat lamang itong kainin ng kaunti. Pumili ngang malinis na manok, alisin ang balat at taba, pakuluan o palambutin, at sabayan ng gulay. Uminom ng sapat na tubig upang maprotektahan ang bato at puso. Kumain ng tama, bato ay malusok, mabuhay ng masaya at mahaba. Pagkatapos na, paglalakbay na ito sa paunawa sa bawat bahagi ng manok. Tiyak na napatanto natin na walang pagkain na ganap na mabuti o masama, mayroon lamang tamang paraan ng pagkain o mali. Ang bato ang ugat ng kalusugan. Kapag malusok ang ugat, magiging berde ang puno. Ang manok ay masustansyang pagkain, ngunit kung mali ang paraan ng pagkain, ito mismo ang magiging pasanin sa bato. Maraming nakatatanda ang nag-isip pa rin na ang pagkain ng maraming lamang loob at matatabang pagkain ay nakakapagpalusok, ngunit habang tumatanda, kailangan kumain ng kaunti ngunit tama. Ang isang piraso ngang pinakuluang pitso ngang manok na may gulay ay mas mabuti pa kaysa sa isang buong handaan na punong puwet ngang manok o atay na pinirito. Ang pagkain ng kaunti at tama ay nakakatulong sa mayos na daloying dugo, nagpapagaan sa bato at nagpapalusog sa katawan. Upang mapanatiling malusog ang bato at mabawasan ang creatinine, hindi kailangan ng malalaking pagbabago. Kailangan lamang bawasan ang asin, pumili ng steam sa halip na pinirito, limitahan ang atay at puwet ng manok, at linisin ng mabuti kapag nagluluto. Ang maliliit na bagay na ito ay ang magiging gamot na magpoprotekta sa bato sa mahabang panahon. Ang buhay ay parang isang ilog. Ang pagtanda ay ang bahagi ng ilog na bumabagal. Hayaan itong dumaloy ng tahimik sa pamamagitan ng malusok na pagkain araw-araw. Ako po si Dr. Renato Bagani. Naghahangad na kayong lahat ay kumain ng masarap, magkaroon ng malusok na bato, mabuhay ng masaya at mahaba. Salamat sa inyong panunod. Mangyaring tandaan na mag-like, share at mag-subscribe sa channel ngang upang makakuha nga mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan sa pagtanda. Maraming salamat po. Paalam at muli, makita-kita tayo sa masusunod na video.